Mainit na balita ngayong araw ng linggo. Mayor Alice Guo, sinampahan ng DILG ng reklamong katiwalian. Kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Defense Minister ng China, nagparinig sa isang bansang anyay sumira sa pangako at kasunduan kaugnay sa stability sa South China Sea. Lolo at isa pang sangkot sa umunay bentahan ng kanina aso, timbog sa Nueva Ecija. Servisyo nila, ayusin nila para masiyahan naman kami. Tubig na patak-patak na nga, marumi at mabuhangin pa, inireklamo ng ilang consumer. Bus ng Kingdom of Jesus Christ, wasak matapos bumangga sa isang bahay sa Davao City. Good afternoon, everybody. To our beloved ideas. Ilang bata, nagpawaw sa kanilang graduation rites. At Jin ng BTS may mainit na sorpresang naghihintay sa mga army sa nalalapit niyang paglabas sa military enlistment. Nakatuto kami. Magandang hapon po. Nahaharap sa reklamong katiwalian ang mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Isinampayan ng DILG kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya sa ni-raid na Pogo Hub sa kanyang bayan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mukhang ordinaryong opisina sa unang tingin. Pero nang salakayin ng mga otoridad noong March 13, nadiskubre ang samut-saring gamit na para umano sa iba't ibang uri ng scam sa compound ng Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Mahigit 600 Pilipino at dayuhan ang nasagip sa raid na ikinasanang makatakas ang isa pang Vietnamese doon at nagsumbong ng pananakit at illegal detention. Sa loob ng nasa 10 ektaryang compound na may 36 na gusali, nakita rin ang mga swimming pool, luxury cars at mga tunnel. Kalaunan, lumutang ang posibilidad na may ugnayan din ito sa hacking ng government website sa bansa. Naging palaisipan kung paano nakapag-operate ang Pogo Hub, gayong nasa likod ito mismo ng munisipyo ng Bamban. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, naungkat ang koneksyon dito ni Bamban Mayor Alice Guo. Bago tumakbo bilang alkade noong 2022, si Guo raw ang nag-apply para sa Letter of No Objection para sa license to operate ng complex na dating Hongsheng Gaming Technology ang pangalan. Ang Hongsheng Gaming Technology ni-raid din noong February 2023. Lumabas ding naging incorporator si Guo ng Baofu Land Development Incorporated ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo. Nitong May 24, inireklamo ng DILG si Guo ng graft o katiwalian sa ombudsman dahil sa pagbibigay ni Guo ng business permit sa Hongsheng kahit kulang ang requirements at expired na lisensya mula sa PAGCOR. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas sa panayam ng GMA Integrated News, dapat ni-revoke ni Guo ang business permit ng Hongsheng. Tiwala silang malakas ang kaso at maaaring maging basehan ng ombudsman para patawan ng alkalde ng preventive suspension. Tingin naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian, sindikato ang nasa likod ng ni-raid na Pogo Hub at maaaring may ani-ay Pogo politics na nagaganap para makalusot ang iligal nilang aktibidad. Sigurado akong sindikato ang nagpatayo noon. Malaking posibilidad yan na Pogo money ang tumakbo para magkaroon ng Pogo politics. Sa laki ng perang pumapasok, siyempre naghahanapin sila ng mga kaalyado nila. Sabi nila kung ang pinakamaganda siguro ay maglagay na tayo ng tao sa gobyerno, sir. Gobyerno para maproteksyonan tayo. Hindi malayo yun. Mga ganun na teorya. Sinusubukan pa naming makuhaan ng panig si Guo, pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa operasyon ng Pogo Hub. Bagamat umami noon na dati siyang incorporator ng Baofu, nag-divest na raw siya dito bago pa tumakbo mayor noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagsalita ang dating consultant ni Bamban Mayor Alice Guo kaugnay sa ilang pahayag na alkalde.
Sa eksklusibong panayam ng Super Radyo DCWB, sinabi ni Nancy Gamo na lumaki raw talaga si Mayor Guo sa farm sa Tarlac. Kagaya ng paulit-ulit niyang sinasabi sa mga pagdinig sa Senado. Ayon pa kay Gamo, hindi si Lin Wenyi ang biological mother ni Guo. Partner lang umano si Lin ng ama ng alkalde. Handa rin umano si Gamo na humarap sa Senado kaugnay sa kanyang mga nalalaman. Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Partner lang po siya ng tatay niya. Kasama nila sa mga biyahe nila, kung saan-saan. Pero hindi po siya nanay ni Alice. Totoo ho bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building doon or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Batulungin yan. Hindi yan plinanta lang na para mag-spy. May panibagong pangaharas ang China. Binuntutan at pinaligiran naman ng kanilang barko ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala sa Sabina Shoal. Pinaringgan naman ng Defense Minister ng China ang isang bansang anyay sumira sa pangako at kasunduan kaugnay sa katatagan sa South China Sea. At yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Isang bansa sa South China Sea ang ilang beses pinatungkulan ng Minister of National Defense ng China sa IISS Defense Summit sa Singapore. Pero sinabi niyang nang-uudyok at gumagawa umano ito ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa katatagan sa rehiyon. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. A certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Nagtitimpi raw ang China sa ginagawa ng bansang ito. China has exercised a great restraint in the face of such infringements and provocations. But there is a limit to our restraint. We hope this country could see where its true interests lie, return to the right track of dialogue and consultation. Giit pa niya, kaya raw ng mga bansa sa Asia-Pacific region na resolbahin ang mga problema natin at handang makipagtulungan ang China. Walang pinangalan ng bansa si Admiral Dong Jun. Pero mainit ngayon ang hidwaan ng China at Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa 9-dash line claim ng China sa halos buong South China Sea. Ilang beses nang hinaras ng China ang mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone. Habang nagaganap ang Defense Summit, patuloy naman ang pagdami ng Chinese vessels sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng Sea Light, may isang China Coast Guard at 2 Chinese Maritime Militia vessel na pumapaikot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa mga nagdaang araw, mas lumapit pa raw ang Chinese vessels. They seem to be, interested in what it's doing there and in trying to intimidate it. Sabina Shoal is really the closest shoal to Palawan. So, for China to kind of take an opportunity to try to lay ownership to it, is an alarming. Ang BRP Teresa Magbanwa ay ipinadala ng PCG para magmatsyag sa sinasabing paggawa na naman ng China ng artificial island sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsira sa mga bahura o coral reef. Para kay Sea Light Director Ray Powell, magandang hakbang na madestino roon ng barko, lalo't dumarami ang mga barko ng China sa Sabina Shoal. Recently, the Philippines was investigating Sabina Shoal and believes that it has found some coral that appears to have been dumped there as perhaps a prelude to some early island building kind of activity. I don't know if that's true, but whatever it is that they're up to, they clearly don't like the idea that Teresa Magbanwa is there watching them. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Pasintabi po mga kapuso, 2 patay na aso na ibebenta bilang dog meat o asusena ang nasabat ng CIDG at isang animal rights group sa Nueva Ecija. Nakatutok, si Nico Wahe. Nakasilid sa sako at wala ng buhay.
Ganyan na naabutan ng mga tauhan ng CIDG Nueva Ecija Provincial Field Unit at Animal Kingdom Foundation ang dalawang asong ito sa isang bahay sa Barangay San Roque, Hain, Nueva Ecija, gabi noong May 30. Ay, ginilitan. Ginilitan nyo. Agad ding inaresto ang mag-amang nagbebenta umano ng mga kinatay na aso. Nagpanggap daw na bibili ng aso ang mga otoridad at ang bilin sana ay buhay ang mga aso pag kinuha nila. Kaya ikinagulat nilang may mga patay na aso silang naabutan. Yung nakuha daw na 2 patay ay pinatay na daw nung may-ari dahil kinain yung mga manok niya sa kanyang bakuran. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, Abril pa lang ay may nag-report na sa kanila tungkol sa pagkakatay ng aso sa lugar. So it's not an overnight information. It takes a while. At saka talagang binabantayan yan. Sinisili po talaga natin yan. Hawak ngayon ng CIDG Nueva Ecija mag-amang suspect. Wala pa silang pahayag. Ang 2 iba pang aso na na-rescue naman sa operasyon ay nasa pangangalaga na ng foundation. Sa kabila nito, ayon sa AKF, bumaba raw ang kaso ng dog meat trade ngayong taon sa bahagi ng Central Luzon kung saan sila madalas nag-ooperate. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Malaki po, lumalaki Susunod. mga kababayan. Malaki pa po yung liyab niyan. Bodega sa Quezon nasunog. Kababayan, Batang babae patay ng aksidenteng masakal sa nilalarong plastic straw. At silipin ang first ever film ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. malaki po, lumalaki mga kababayan. Nagliyab ang bodegang yan sa Tayabas, Quezon. Sinira ng mabumbero ang gate para mapasok nila ang gusali. Ayon sa BFP, aabot sa 1.5 milyong piso tinatayang halaga ng pinsala sa sunog. Batay sa paunang investigasyon, may kinalaman sa kuryente ang sanhi ng sunog. Walang tubig o kung meron man, marumi ang tubig gripo sa ilang lugar na sineserbisyohan ng Maynilad. Lumabo raw kasi ang kinukuhang tubig sa Laguna Lake dahil sa pagsisimula ng tag-ulan kasunod ng El Nino. Nakatutok si Ian Cruz. Walang tulo sa gripo ni Aling Angela sa Putatan, Muntinlupa kaninang umaga. Kaya swerte ng may tuturing na nakaigib pa sila kaninang madaling araw. Yun nga lang, may buhangin. Ang iba nilang naipon, malabo naman. Halos 1 linggo na ang kanilang kalbaryong ito. Lumaki na nga rin daw ang gastos nila dahil hindi lang pang-inom at panluto ang kailangan bilhin tubig. Minsan pati panligo. Kaya apilan niya sa Maynilad. Magbayad kami malaki. Ang serbisyo nila, ayusin nila para masiyahan naman kami. Mahina naman ang tulo kina Mang Rolando. Siguro mga 9:00 ng umaga nawawala na, pero yung alas 5 na madaling araw hanggang 9:00 nakakapagpuno ako. Habang si Aling Daisy, oso naman ang kakampi, kaya hindi masyadong hirap sa tubig na panglinis. Pero hindi sila kumukuha rito ng tubig pang-inom at panluto, pati panlaba sa puting damit. Pangit na raw kasi nga tubig ng poso ngayon. Hindi katulad nung araw na malinis ang tubig na lumalabas. Batay sa anunsyo ng Maynilad, nagkaroon ng epekto sa kalidad ng tubig na kinukuha sa Laguna de Bay sa pagsisimula ng tag-ulan kasunod ng matinding epekto ng El Nino. Kinakailangan daw ng adjustment sa kanilang treatment plant sa Muntinlupa para mapanatili ang kalidad ng tubig. Habang ginagawa ang adjustment, inabisuhan ng mga apektadong customer na Maynilad sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque, pati sa Bacoor at Imus sa Cavite na huwag munang inumin o ipanluto ang tubig mula sa kanilang gripo. Mag-aabiso raw sila kapag ligtas ng inumin ng tubig mula sa gripo. Until further notice kasi itong ating advisory, right now we are monitoring the quality of the raw water in Laguna Lake at check natin na nag-improve naman na siya itong past few hours. Kaugnay naman sa mahina o tuluyang pagkawala ng tubig, nag-deploy raw ng water tankers ang Maynilad para matiyak na may mapagkukunan ng malinis na tubig ang kanilang customers. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Dahil sa ilang pumalyang planta, numipis ulit ang power supply sa Luzon Grid kahapon kaya nag-red alert. Kaya nangapapo sa dilim kagabi ang ilang residente dahil walang kuryente. Nakatutok si Von Aquino.
Nang mawala ng kuryente kagabi sa ilang bayan sa Pangasinan, may mga residenteng sa bubong na natulog o kaya'y naglatag ng karton sa labas ng bahay. Naapektuhan din ang power interruption ng La Union, Isabela, Pampanga at Nueva Ecija. Bunso dito ng manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Wala ring ilaw sa ilang lugar sa Camarines Norte, Sorsogon at Albay. Sa Camuning, Quezon City, nagka-power outage din mag-alas 8 kagabi. Ganon din sa Santa Rosa, Laguna. Ang ilan nga ilaw na ng sasakyan ng gamit. Ang Meralco nagpatupad ng rotational brownout kahapon pero naibalik din ang kuryente bago maghating gabi. Apektado ang halos 2 million customers sa Bulacan, Pampanga, Calabarzon at Metro Manila. Mahigit 1,000 megawatts ang kinailangan naming i-drop dahil sa supply shortage. Kasi bahagi ito ng obligasyon natin para hindi magkaroon ng system imbalance at para ma-manage natin yung system natin. Otherwise, baka hindi ma-manage yung system, lalong lumala yung sitwasyon. Naka-red alert ang buong Luzon Grid mula alauna ng hapon kahapon hanggang nitong hating gabi. Paliwanag ng Department of Energy, may ilang power plant kasing pumalya. Di pa kasama rito ang mga plantang dati nang hindi tumatakbo at mga plantang apektado ng bagyong Aghon. Meron din daw plantang nagkaroon ng deratings o bumaba ang kapasidad. 2:07 na madaling araw kanina nang ilift ng NGCP ang yellow alert status para sa Luzon Grid na as of 10 a.m. ay nasa normal condition na. Marami ng planta na nakabalik ulit sa serbisyo, both dun sa mga naka-delay as well as dun sa mga naka-outage. Kung kahapon, we are down to around 11,000 megawatts. Ngayon, we are already at 14,000 megawatts. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 oras. Action-packed ang bagong suspense thriller movie ng GMA Pictures at Viva Films na Playtime. Ang mga bida nga feeling thrilled din sa kanilang mga roles. Yan ang aking chika. Kakaibang takot at kabaraw ang maibibigay ng bagong film offering ng GMA Pictures at Viva Films na Playtime. Kumpleto ang mga bida ng suspense thriller movie sa pangunguna ni Nakapuso First Lady of Primetime Sanya Lopez, Colleen Garcia, Faye Lorenzo at Sian Lim. Nasa media conference na GMA Public Affairs First Vice President and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Naging challenging daw para sa mga bida ang maraming maaaksyong eksena, pero tiniyak daw ng produksyon na safe ang mga scene sa paglalagay ng mga stuntman at safety officers sa set. Para sila nag-running man. As in, takbo, the drone was following them, they kept jumping, she was sumabit ito sa bangin. Nakatulong din siya, Direk, kasi talagang mararamdaman mo yung fear talaga. So makikita mo sa mukha ko na hindi ko talaga siya enacting. It's really hard to fake it. So you have to go through some sort of hardship for you to really get the emotions there. Gaganap si Sian na isang captor na magpapahirap sa tatlong leading ladies. Ayon sa Kapuso actor, Direct Mark pushed his limits to the edge. I would say yung mga moments na sinasabi sa amin ni Direct Mark, sige pa, kaya pa yan. Kasi there are times na parang we just wanted to give up. Pero kahit daw gaano ka-scary ang role ni Sian, ibang-iba raw ang ipinakita niya sa set kapag hindi nakatake. Nakakatuwa lang na, ang cute lang din, na okay ka naman pala kasama. So binasag niya agad. Kasi ang tingin ko kay Sian, sobrang seryoso eh. Abangan ang walang habas sa pananaksak ng isang lalaki sa mga aktivista at pulis sa Germany. Lalaki, patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay. Here today, Sir Jimmy Non. At ang kinaaliwang graduation speech ng isang kindergarten school year 2023-2024. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend.
Pinagsasaksak ng isang lalaki sa Germany ang grupo ng mga aktivista kabilang ang pulis na pumagitna sa insidente. Dito na binaril ng isa pang pulis ng suspect na napahiga sa lapag. 6 ang sugatan sa pananaksak. Nagpapagaling na sila sa ospital habang inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Bumangga sa isang bahay sa Davao City ang isang bus na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. Yan at iba pang disgrasya sa probinsya, tinutukan ni Mav Gonzales. Wasak ang windshield at nagkabasag-basag ang mga salamin sa bintana ng bus na ito nang bumangga sa isang bahay sa Davao City. Nayupi rin ang nakaparadang sasakyan sa tabi ng bahay. Ayon sa pulisya, papunta sanang Kalinan proper ang bus pero nakatulog umano ang driver kaya nagdire-diretso sa bahay. Kinumpirma ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kanila ang bus. Aniya, walang sakay ang bus matapos maihatid ang mga miyembro ng simbahan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus na hindi na nagbigay ng pahayag. Sa Davao City pa rin, 2 ang patay sa salpukan ng bus at motorsiklo. Ayon sa pulisya, nasa magkabilang linya ang bus at motorsiklo nang lumiko pakaliwa ang bus kaya bumangga ang motor. Patay ang driver ng motorsiklo at ang 2 taong gulang na batang angkas. Malubha naman ang isa pang angkas na babae. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus na hindi nagbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon. Patay ang isang pahinante matapos tumilapon at bumaligtad ang truck sa isang taniman sa San Dionisio, Iloilo. Nakatalo naman at mabuti na ang lagay ng 2 pang kasamahan at driver ng truck. Ayon sa pulisya, may kargang mga construction supply ang truck. Hindi raw nakontrol ng driver ang truck nang dumaan sa mataas na bahagi ng highway. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Napakamahal umano ng multang naisipataw ng National Telecommunications Commission sa mga kumpanyang lalabag sa kanilang mga kautusan. Kaya umalma ang Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines, lalo't magiging dehado ang mga maliliit na operator. Ang paliwanag ng NTC sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Inalmahan ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP ang mga inilatag na multa sa balangkas o draft memorandum circular ng National Telecommunications Commission o NTC. Kabilang sa sakop ng mga alituntunin ang mga public telecommunications entities, radio, TV and other broadcast stations at cable antenna television operators. Sa draft na memorandum circular, maglalaro sa 5,000 hanggang 2 million pesos kada araw ang ipapataw na multa sa mga lalabag sa anumang certificate, kautusan o regulasyon ng NTC, depende sa laki ng kumpanya. May mga partikular din na paglabag na aabot sa milyon-milyong piso ang multa, depende sa uri ng paglabag at laki ng kumpanya. Tulad halimbawa ng operating without valid authority na pwedeng umabot hanggang 200 million pesos ang multa para sa mga malalaking kumpanya. Ayon sa FICTAP, hindi raw ito kakayanin ng mga maliliit na cable at internet operators. Tanging mga malalaking kumpanya lang daw ang makikinabang dito. Magre-resulta raw ito sa pagbabalik ng duopoly sa local telecommunications industry at pagkamatay ng MSMEs, pagkawala ng trabaho sa libu-libong Pilipino at milyon-milyong buwis sa pamahalaan. Hindi ka nagbayad ng penalty, so isususpend ka. So kung di namin makaya yung penalty, kung ano man yung kasalanan ng cable operator o cable internet provider, isasara kami, sino na ang mag-deliver dun sa countryside. So ngayon, ang mangyayari, babalik na naman ang duopoly because these big players can afford. Mahalaga rin daw na dumaan ang memorandum circular sa tinatawag na regulatory impact assessment o pagsusuri bago magpatupad ng bagong multa. Sa pagpupulong daw na pinatawag ng NTC noong May 15, binanggit na raw ito ng mga kawani ng FICTAP pero hindi raw sapat ang naging tugon dito ng NTC. Bago ka gumawa ng batas, lalo na mag-i-increase ka, magpe-penalty ka, kailangan dumaan ka sa RIA. Pag dumaan sa RIA, yan, further discussion yan. Malalaman na namin sa RIA ngayon at pag-uusapan na namin kung paano ang penalty. Paglilinaw ng FICTAP, hindi sila tutol sa pagtatakda ng multa pero tila mas marami pa raw incentive sa mga dayuhan na nais ding magbigay ng katulad na serbisyo habang mahihirapan ng mga maliliit na local service provider. Sa isang pahayag, sinabi ng NTC na matapos ang mabusising pag-aaral sa mga input at komento,
maglalabas ang ahensya ng revised version ng Memorandum Circular. Maaari itong isalang sa panibagong pampublikong konsultasyon kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Huwag palampasin. Chinese state media, sinabing nanutok umano ng baril sa kanilang Coast Guard ang 2 tauhan sa BRP Sierra Madre. Bata, aksidenteng nabigti sa nilarong tali. At Jin ng BTS may mainit na sorpresa sa nalalapit niyang paglabas sa military. Walang patid ang pagtuto sa 24 Oras Weekend. Inilabas ng Chinese state media ang videong ito. Anila, 2 tripulante sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang nakitang may mga armas at tinutok daw sa ilang taga-China Coast Guard. Kuha ng China Coast Guard ang video noong May 19 habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal ang kanilang mga tauhan sa loob ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Tumatanggap daw noon ng airdrop supply ang mga taga-BRP Sierra Madre nang dumating ang mga taga-China Coast Guard. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines kaugnay nito, pero hindi pa po sila sumasagot. Sa mga magulang, bantayan po ang inyong mga anak habang naglalaro. Nasakal sa nilalarong plastic na panali ang isang batang babae sa Canlaon, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, nagpaalam ang 7 taong gulang na bata sa kanyang ina na maglalaro siya sa labas ng bahay. Nang tawagin ang ina para patulugin, sanabi ng bata na tatapusin daw muna niya ang kanyang paglalaro. Kalaunan natagpuan ng lola na nakabigti ang apo sa plastic straw. Sabi ng mga pulis, tumuntong ang bata sa mataas sa bagay at saka ipinasok ang kanyang ulo sa tali. Nakatali ang plastic straw sa kahoy na bahagi ng dingding sa labas sa kanilang bahay at nadulas daw ang bata. Aksidente raw ang nangyari pero patuloy ang investigasyon para matiyak na walang foul play. Patay isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kainumang lolo sa Ilocos Sur. Pinagtataga naman ang isang negosyante sa Cebu. Paspasan po natin ang ilang krimen sa probinsya sa pagtutok ni Ian Cruz. 26 anyos na lalaki, patay sa pamamaril sa loob ng kanyang bahay sa Cebu City. Ayon sa pulisya, 2 lalaki ang pumasok sa bahay ng biktima at pinagbabaril siya habang nakaupo. Tumakas ang mga salarin. Sabi ng pamilya ng biktima sa pulisya, walang kaaway ang biktima pero dating sangkot sa iligal na droga. Patuloy ang investigasyon. Negosyante, patay sa pananaga sa Dumanhog, Cebu. Ayon sa pulisya, bibili sana ng mga hayop ang 51 anyos sa lalaki ng pagtatagain. Pagnanakaw ang isa sa nakikitang motibo sa krimen. May 4 ng persons of interest ang pulisya. Nagbigay rin ng pabuyang 200,000 pesos ang alkalde ng Dumanhog para mapabilis ang pagtukoy sa mga salarin. Lalaking aarestuhin sa buy-bust sa San Juan, Batangas, patay matapos umanong manlaban. Ayon sa pulisya, naiabot na ng 33 anyos sa suspect ang item sa nagsilbing pusher buyer nang bigla niyang paputukan ng operatiba. Nagkabarilan sila ng mga pulis. Wala namang natamaan sa mga otoridad pero dead on arrival sa ospital ang suspect. Nakuha sa suspect ang isang kalibre 38 na baril, buy-bust money at 2 sachet ng hinihinalang shabu. Sa Suyo, Ilocos Sur, lalaki patay sa pananaksak ng kainumang 70 anyos na lolo. Ayon sa pulisya, naunang umuwi ang suspect at nadatnan sa kanilang bahay ang anak na sinuntok umano ng isa sa kanyang nakainuman. Bumalik ang suspect para kumprontahin ang mga nakainuman pero ang biktima ang napagbalingan at pinagsasaksak. Tumakas ang suspect pero naaresto rin ang pulisya. Naharap sa reklamong homicide ng suspect na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Let's go K-pop sa ating mabilis na chikahan. It's a good day for You Wenas na game na nakisingalong sa concert ni Korean superstar IU. Ilan sa mga pinerform niya ay ang Celebrity, 8, Palette at Through the Night. Bonus pa ang Filipino messages ni IU tulad ng Ingat, Ang Galing at Mahal Kita at pagkanta ng Filo song na Pasilyo. Hugs from the worldwide handsome Jin Anyone.
Ultimate fangirl dream ang ino-offer ni BTS member Jin sa kanilang army. One day, pagkalabas niya from his military enlistment na sakto sa 2024 BTS Festa. Magpe-perform din si Jin na ila-livestream sa Weverse. Up next, ang pasilip sa upcoming film ng Team Barda, Barbie Fortesa at David Licauco. At ang small but incredible kids na may nakakabilib na Welcome to the speech sa kanilang graduation graduation. ceremony of kindergarten school year 2023-2024. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Cuteness overload ang hati ng ilang young graduates na bibong-bibo sa kanilang graduation speech. At ang isang estudyante may unforgettable surprise na natanggap sa kanyang recognition day. Maki-celebrate tayo sa kanila sa pagtutok ni Ian Cruz. Welcome to the graduation ceremony of kindergarten school year 2023-2024. I am Maverick Cyrus Manangam Huayo. And on behalf of my friends and classmates, we welcome you all to this wonderful event. This is my moment. Ganyan nga ang pinamalas ng 6-year-old na si Maverick Cyrus Pelayo sa pagtatapos ng kindergarten. Ang kanyang bibong pag-deliver ng graduation speech, hinangaan ng kanyang mga guro at kaklase. Walang kodigo, memorized niya ang kanyang talumpati. I really enjoyed going to school. And thank you to all my teachers. Nagpabilib din ang valedictory speech ng 6-year-old na si Ethan Clemens sa Pasay. I always have fun learning new things and do my best in classes. They say that is alright if I make mistakes because that is how I will learn. Ang motivational message ni Ethan, tiyak na tatatak bilang sa kanyang mga kamag-aral kundi maging sa mga estudyante ng buhay. In life, you stumble and fall but you can stand up again stronger after learning something new. Ang batang si Sian nasa honor list din pero sanay na raw siyang walang kasamang magulang tuwing may program sa eskwelahan. Kaya maging sa recognition day, tanggap na niyang di makadadalo ang kanyang OFW na ina. Sabi ko, Sian, sinong a-attend sa recognition mo? Ang reply niya sa akin, Mami, kung sinong available. Parang na-feel bad din ako kasi may honor siya eh. Pero ang di alam ni Sian, ang kanya palang pagsisikap sa eskwela, may katumbas na isang magandang sorpresa. Ang kanyang Mami Grace kasi, biglang sumulpot sa tabi niya para magsabit ng medalya. Di tuloy na itago ni Sian ang pagluha sa sobrang saya. Speaking of moral lesson, isang aral daw ang natutunan ni Mami Grace na itinuro ng kanyang anak. As a parent, magbigay tayo ng effort sa mga bata. Mahalaga yun para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Isang buwan matapos ang deadline ng jeepney consolidation, sobra-sobra raw ang mga jeep sa ilang lugar ayon sa Transportation Department. Pero ang tanong ng ilang grupo, anong basihan nito? Gayong kitang-kita raw na walang masakyan ng mga commuter. Nakatutok si Darlene Kai. Halos araw-araw may pila ng mga pasahero sa iba't ibang sakayan sa Metro Manila, lalo tuwing rush hour. Kwento nga ng ilang commuter, inaabot sila ng 1 oras kahihintay ng masasakyan. Mas mahirap ngayon kasi gaya dati. Mas maganda madagdagan para mas mabilis yung sakay ng mga pasahero. Pansin din daw ng jeepney driver na si RD Boy na mas naiipon ang mga pasahero sa ibang ruta. May ibang syuper daw kasing hindi na pumapasada dahil ayaw magpa-consolidate. Nahirapan po sa pag rush hour. Pag rush hour po, maraming pasahero dito, nag-aantay ng kasi konti lang yung mga na bumabiyahe. Pero sabi ng Department of Transportation, sapat naman daw ang public utility vehicles. Ang report ng LTFRB sa amin, is that there's enough vehicles that are operating now not only in Metro Manila but also in the other cities. Yung mga nag-consolidate is offering the required seats that we need for the passengers, no?
here in Metro Manila. Nasa 80% raw ng mga PUV sa buong bansa ang nag-consolidate o iyong mga bumuo o sumali sa mga transport cooperatives at corporations bago ang April 30. Sapat daw ito para sa commuters. Sabi ni DOTR Secretary Bautista, sobra-sobra pa nga raw ang mga jeep sa ibang lugar. Merong mga ruta na kailangan nga nating siguro bawasan pa yung ibang mga vehicles dahil napakarami. No? Nagbabalangkas na raw sila ng local public transport route plan para makita nilang kinakailangang bilang ng mga PUV kada ruta katuwang ang mga LGU. Umalag ang mga commuter group na Alt Mobility at Transport Group na Manibela. Ano raw ang basehan ng DOTR? Bago pa mag-pandemic at bago pa yung consolidation deadline, kulang na yung supply ng public transportation. Kita-kita naman natin kahit saan tayo magpunta sa Metro Manila, na walang masakyan. Napakamanhid po ng ating DOTR at ng LTFRB kung hindi nila nakikita yung paghihirap ng mga mahal nating mananakay na araw-araw nakikipagpuno. Kalbaryo ang inaabot dito sa ating mga lansangan na hirap sumakay. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kaing, nakatuto, 24 oras. Nirelease na ang initial trailer ng much-awaited film ng tambalan ni Barbie Fortesa at David Licauco na That Kind of Love. I would date anyone but I'd date anyone but her. Gaganap si Barbie bilang si Mila na isang love coach na tutulungang maghanap ng pagmamahal ang Mr. Perfect na si Adam na karakter ni David. Lumipad pa sila sa South Korea para i-shoot ang ilang scenes sa kanilang kauna-unahang pelikula as a love team. Napili pa ito na isa sa spotlight entries ng Jinseo Arigato International Film Festival sa Japan. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.